May nakuha po tayong second floor video mula kay Iyot Man. Nagkalit si Pulong, sa baba ito lulong. Nagwala o siya'y nagwala, yung bugaw sasaksakin bigla. Ikasumunod pag sabi ng mga DDS, ang mga pusang aman to, pati daw, ano daw problema doon? Bugaw naman yan. Kita mo mga utak ng DDS. Pusang aman nyo, tao yan. Tanga. Kahit bugaw yan, kahit ano yan, tao yan. Papayagan nyo ba saksakin yung tao? Tanga. Mga bobo kayo. Tignan nyo itong second floor video. Yan, ito yung bugaw, oh. Ito si Pulong Duterte, yan, oh. Ito si Pulong Duterte, oh. Yan, daming jigs, oh. Pulong, dami mo pala, ang daming babae, oh. Daming babae, no. Manyakis to si Pulong, eh. Manyakis. Manyakis, yo. Ayan, may kausap siya. Ayun, wala isang babae. Ayan, naubos na yung babae. Siguro binigay na po nila. Iniyot na ng mga ano. Iniyot na ng mga bodyguard. Kasi binigyan yung bodyguard, eh. May isa lang hindi binigyan ng bodyguard. Doon siya nagalit, di ba? Iniyot na siguro. Wala na dito yung iba. Nag-iyutan na. Ayan, nagtalong si Pulong. Ayan na. Nagtalong nga si Pulong. Ba't yung isa hindi nakaiyot? Kailangan lahat kayo makaiyot. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Iyot Man. Hindi nakilala sa si Iyot Man, eh. Ayan na, bumaba siya, bumaba yung bugaw. Nagsusumbong yung isa, nagsumbong yung isang babae. Alam nyo po, siguro yung isa pa po, hindi yung isang bodyguard nyo, hindi nakaiyot. Ganun ba? Opo. Tayo pong dalawa, mamaya mag-iiyutan tayo, di ba? Di ba, Sir Pulong? Mamaya po ako iiyutin nyo. Yun po, hindi yata nakaiyot po. Nagsumbong, eh. Nagsumbong. Iyot Ranger, no? Pare kamandak, no? Na, ikaw, iiyutin kita. Ayan, sabi ni Pulong, oh. Ayan, tinuro. Ikaw, iiyutin kita mamaya. Tinuro ni Pulong, eh. Diba? Yan na. Oh. Lumabas na. Yan, additional triggers. May additional. Daming babae, mga pito, oh, dami. Ayan, bumaba na yung ano. Ayan, bumaba na yung bugaw. Yung bugaw, bumaba na yung bugaw. Ayan, makikita niya, bumaba na yung bugaw kasi, kumbaga, bumaba na. Yan, sinundan ni Pulong. Kasi kulang si Iyot Man, eh. Yan, sinundan ni Pulong, oh. Oh, uling-uli. Iyot Man. Uling-ilo po si Iyot Man, ha. Kitang-kita niyo po si Iyot Man. Ayan, ha. Kitang-kita nyo si Iyot Man. Kitang-kita nyo. Ayan, ha. Oh. Ayan na. Grabe, 7 na yung babae. Hindi pa rin kasya, no? Ang dami. Daming iiyutin, men.
Hoy, Malyari. Ayan na, eto na nga yun ang gantungan na. Eto na yung sa first floor. Ayan na. Oh, so, lumalabas po talaga, Rick Mir. Lumalabas po talaga, totoo po yung salaysay nung sa CIDG. Totoo po yung salaysay ng CIDG na mula sa second floor, 'di ba? Yung salaysay ng CIDG, mula sa second floor, mula po sa second floor bumaba sila dahil nga po nagrereklamo si Pulong dahil may isang hindi nakaiyot. Tama, Cheryl. Santa Maria, manyakis po talaga si Pulong. Nasa pamilya po talaga. Sabi nga nila, yung nababasa ko sa comment, hindi magbubunga ng atis ang santol. So, pare-parehas talaga manyak to. Si Pulong manyak, si Digong manyak. Diba? Ayan po, totoo po yung statement sa... At napasa na po ito sa DOJ. Ayan po, napasa na po ito sa DOJ. Napasa na po sa DOJ. Ngayon, pakinggan po natin ang sasabihin ni Pulong. Ayan, pakinggan po natin ang tumatawa pa si Pulong, parang tanga lang. I-translate nyo na lang, ha. Paalis na tayo dito, sabi niya maraming salamat at hindi na daw tayo maghanap ng gulo sa government nila. So, salamat daw. If ever daw, ano pa yun sabi? Ikaw naman. Ulawon? Sir, ang sinabi sa amin, sir, na hindi naman kami paalisin talaga na or hindi na kami wala ka na, alam mo, Ma'am LB, wala na po kayo ibang perception sa mga Duterte. Walang yapo, demonyo. Ano pa ba? Ano pa ba ano nyo? Ipong Noskal, thank you, ha. Jason Reyes, ano po ba bang ano nyo? Ano ba bang gusto nyo description sa mga Duterte? Walang ya talaga, manyakis. Biro mo si Digong, iniyot si Garma, iniyot yung Cagayan de Oro, iniyot yung sundalong pulis, iniyot yung nurse. Ang daming iniyot ni Digong. Ha? Kay Digong pa lang, lagpas 20 ang iniyot niya nung presidente siya. Meron pa yung iniyot ni, yung mga dancer, iniyot ni Digong. Diba sabi nga ni Ninyong Barsaga, ang lagkit daw nung Malacanang nung si Duterte ang nakaupo? Ang lagkit? Paano iba-iba? Diba dun, nakikita nyo pa yung video, nagiinuman sila, nandun sila Badoy. Baka si Badoy na ano yan eh. Diba? Punta dito, i-relocate lang kami. Doon sir, doon so, sa dalawa na ang Duterte Park. Ganoon na sir. Sir, okay lang magtatanong kami tungkol sa statement na binigay po niyo nakarang araw. Then, yung bantang paglusob sa bahay ni PRD at sa pamamahay po ninyo. Lusubin na lang na. Kanila kung gusto nila. Nagtuturo lang natin yung mga pulis na yan. Ito yung kasama niya yung ayan po yung anak niyang Ayan yung anak niya, si Isabel. Ayan po yung nagdibu na mayroong may Hermes souvenir. Kapal ng mukha. Hoy, Ma'am Ninya, I miss you. Fanny Reyes, Ninya, I miss you. Wala naman problema. Basta nasa batas sila, okay lang. Sir, what's your reaction with the statement of Attorney Torion? Sabi nila may tanim kaso daw na... Ayan, lumabas na, di ba? Oo, lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay. Bobo ka, Pulong! Anong matalo sa kasuhan? Masamang tao ka, tanga! Bobo na ito! Anong feeling mo? Pulong, hindi ikaw yon. Matatalo ka talaga, sasaksakin mo, attempted murder ka eh.
Oh, dahil sa kamanyakan mo, kalibugan mo ngayop ka. Alam mo, iyot man, dahil sa kamanyakan mo, mapapahama ka talaga, manyakis ka, pulong. Dapat makulong ka, ngayop ka. Wala ka lang ginagawa bilang congressman eh. Putik ka, oh. Isa kang si Casper, the friendly ghost. Pinapalabas pa nila, oh, tanim kaso lang daw. Tanim kaso, bobo kayong dalawa ni Torion. Nakita mo na yung video? Ha? Sinong tanga mapapaniwala yung tanim kaso? Sino yung gumanap doon? Aktor? Ano yung pelikula? Manyakol ka, pulong! Manyakis ka, pulong! Mahiya ka sa anak mo, nandyan, oh. Babae pa yung anak mo, umiiyot ka ng mga babaeng bata, tanga! Hindi na naiya. Oy, Ma'am Victoria Cornelisen, hello. Hindi ka naiya. Kasi edad ng anak mo ang iniiyot mo. Kadiri ka, putik ka, pulong. Tapos congressman ka pa. Anong klase yan? Kadiri. Kasi edad ng anak mo, iniiyot mo. Kupal. Gaano ka kakupal, pulong? Ha? Pero mo ha, anak mo, nagdibo na yan. Ilang taon na yan ngayon. Tapos yung iniiyot mo kasing edad ng anak mo. Kadiri. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Sanay na tayo dyan. Sir, also the Filipino people wants to know. Dirty politics, eh sa inyo. Very, very, very Duterte. Nagalit si Pulong. Ngayon daw ang dirty politics. Eh nung panahon nyo, ano? Very, very, very Duterte. Nagwala o siya'y nagwala. Yung bugaw sa saksaking bigla. Oy, Elvira Flores, thank you ah. Matapang lang naman kasi kayo, madami kayong inuutosan ng mga riding in tandem, mga DDS nyo. Ganyan na kayo matapang eh. Matapang lang kayo. Kasi nga, napapaligiran kayo, katulad ni Sarah, matapang magsalita kasi may 300, 400 bodyguards. Doon nyo kinukuha yung tapang nyo eh. Nag-uutos kayo magpapatay. Oh. Di ba? Ganun lang kayo kumukuha ng tapang. Pero tignan nyo naman galawan nyo. Di ba? Kita yung galawan nyo, sobrang dumi ng pamilya nyo. Magbibintang pa ng dirty politics? Sino sila? Ano pa kayo? Very, 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 very dirty. Naman natin, sir, na si Atty. Kaufman, sinasabi niya na the former president is in good spirits. Yes, totoo naman. At saka masaya siya. Sila nagkwentuhan sila matagal. How is he? Namamasahe ako eh. Okay. Sir, how is he, ma'am? How's your opa, lolo? Actually, physically? He's okay. He's actually like really healthy. Whenever we talk about you guys being here, Biro mo, ganyan yung kinukuha mo kasing edad ng anak mo, hindi ka kinikilabutan, pulong. Ha? Ganyang edad ang iniiyot mo. Ha?
Hindi ka inikilabutan, Pulong. Ganyang edad ang iniiyot mo, hayop ka. Tama, Jason Reyes, thank you pare. Dapat suspindihin at ikulong na bugok na Paulo na yan. Totoo yan. Naka-file na po ito. Naka-file na po ito at talagang hindi natin titigilan to hanggat hindi to talaga nag-ano. Hindi po talaga to nagbubunga. Kasi walang ya po talaga ang ginawa nila. Isang tao lamang nang inahamak-hamak nila. Butit ka mo, hindi talaga natuluyan yon. Tapos yung mga DDS, kinakampihan pa. Bugaw naman daw yon. Ibig sabihin, pag bugaw, kailangan mamatay. Ha? Ganun na ba kalala ngayon sa atin? Ganun na ba kalala sa atin? Nasaan na yung Kristyanismo dito? Kapag bugaw, papatay na daw, okay lang daw? Nakaulo pala kayo eh. Elenita Claserna, maraming salamat po. Nilait na naman ni Sarah si Attorney Yusik Lek. Sabi ni, huwag mo intindi niya si Sarah, may kring-kring yan eh. Roelio, thank you. Paul Magalong, dapat talaga Hasan. Kundi marunong body. Hoy, Magalong, Paul Magalong, baka ano, kakampi ka ba? Magalong ka eh. Ha? Kakampi ka ba? Baka kalabang ka ha? Hoy! Paul Magalong, kakampi ka ha? Sigurado ka. Naiirita ako sa mga ganyan. Naiirita kami ni Atty. Claire sa mga ganyang apelido. Oy, thank you. Thank you, Malyari. Mabuhay ang BBM Vloggers. Thank you, salute. Okay siguraduhin mo lang, Paul Magalong ha. Kakampi ka ha. Naiirita ako. Wala ka pang pinapakitang ebidensya yung mga apelidong ganyan. Diba, Cheryl? Tawan-tawa si One Squad Gracious Grace. Really, really happy to know about it. And he also wants to express his thanks to everyone here right now. Yeah, Beyond English, no? Thank you. Sir, may reaction ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa sa pag-file ng defense about jurisdictional challenge? Dili na mo na pwede istoryahan sa sulod. I see. Nay naga-monitor sa mo ang meeting, so ginagi-inform namin daan ay isa diya kabantay na dili pwede istoryahan ng within ng sa kaso niya. Okay. Unsa reaction ni dating Pangulo sir sa fierceness ni VP Inday ngayon sir during his campaign? Mukatawa lang man. Katawa siya. Every time akong i-mention na mangitag-away si Inday, siguro siya mukatawa. So ako lang po sa punta, sa message niya kay Mayor Baste, sa message niya sa yung mga apo nga ni Dagan pagka-congressman o councilor. Okay. So nasa yung mga message pero di na resulti na dito. Yes, Okay. Sorry lang. No problem sir. So, Sir, okay. ingon po din siya na kaning nahitabo siya ha, it is for the Filipino people and his country, walang personalan. Trabaho lang daw. Sir, may reaction ba si Tatay Digong sa statement na sinasabi nila na the next person daw to be jailed sa ICC si VP Inday? Okay raman gani kami tanan na lang para diha namin tanan pamilya. Libre security, libre kaon, libre man tanan, okay na. Okay kayo. Diha namin tanan pero kung mama murag di mo sugot. Ang bobo talaga ng mga magtatanong na ganyan eh. Ang bobo nyo, no? Given naman talaga sila Inday, si Bato, si Bongo ang susunod. Tinatanong mo pa ba yan? Ang bobo. Ayun na nga yung sinasabi ni ano eh. Ayun na nga yung sinasabi ni Sara Duterteng tililing eh. Na siya talaga ang susunod eh. How about sir yung sinasabi nila na ni VP before na every time they have a meeting, sinasabi ni former president na kailan nyo ba ako pa makalabas dito? Is it Kana the same? ang makatubag ang korte ra gyud. Dili ko hindi ko katubagan. But is he not saying the same sir? Munta na siya. Unsa na may kaso, Igor Pusol, di pwede istoryahan. Okay. It's between him and the lawyers. Wala ko'y labot. How are you feeling now sir? Okay na ba? Ako? Gwapo ka. Gutom na. Wala kami kaon. Okay. Ay, ko additional kasi sa survey karon sa Davao, Building ako, kay kikasuhan naman. Dili. Oh. 90% ang imuhang rating tapos ang kalaban 4%. Kikasuhan naman, mo pantay na na. Oy, Jerry Ramil, maraming salamat, Jerry Ramil ha. Thank you. Believe sa ko. Tulo ka bulan ng investigasyon.
So personally, sir, as the son of the former president and congressman, are you positive and confident na makauwi talaga si tatay sa Pilipinas? Mao na ginaampo na tos Ginoo. Amen. Kaya kung asa ka gipanganak dito magkakagusto nga matay, di ba? So mo na among ginaampo sa Ginoo nga unta makauli. Sir, do you have a reaction na nag-file na daw ng case si Senator Amy Marcos as a result of the Senate inquiry? No comment. Okay, thank you, sir. May Additional sir, mensahe sa taong bayan as congressman sa Davao. Sa akong mga kaigsunan Davaoenyo, karon nakakita na po mo video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang, inyo hagyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot unya giingnan po ko sa abogado. Sinasabi niya, ano sabi pag yung mga nakakita daw ng video, i-convert nyo nga. Ano yun? Mga Bisaya, i-convert nyo nga. Ano sabi? Ano sabi? I-convert nyo nga. Hindi ako sanay dito eh, British ako eh. Briton ako eh. Ano sabi? Ulitin natin ha, i-convert natin. I-convert nyo nga, oh. Sa akong mga kaigsunan Davaoenyo, karon nakakita na po mo video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang, inyo hagyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot unya giingnan po ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa mutok sa IDG ba. Nauna file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal. So di ko kara Matagal na nangyari. Tanga-tanga ka, bulong. Kahit matagal na nangyari yung pulong, pwede ba naman yung sa batas? Anong nangyari sa'yo? Nagulpipi ako. Kailan? Matagal nang nangyari yan. Hindi na pa pwede yan. Matagal na nangyari yan. Ang bobo. Ang bobo. Kahit matagal na nangyari yung congressman ka, inutil ka, pulong. Kala ko ba matapang ka? Kala ko ba matapang ka? Ba't ngayon nakikiusap ka na, pulong? Saan ka makakita, oh? Saan ka makakita yung video? Tama yun, oh. May expiration yung video. Oh, expired na yan. Na-expired pala yung ugali. Na-expired pala yung ugali. Last year na ugali ko pa yan, eh. Ngayon, mabuti na ako. Expired na yan. Dati, masama ako. Expired na yan. Mabuti na ako ngayon. Kung hindi ka sa kilagot, iyot man, ako si iyot man. Ang tamat ninyong congressman. Pag di ka sumunod, pagkumanggal ka. Okay, dito tayo. Naharap ngayon sa physical injuries at grave threats complaints si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Ito ay matapos siyang sampahan ng reklamo ng isa umanong businessman na nagngangalang Cristone John Patria Moreno, taga Davao City. Ayon sa nagreklamo, ginulpi, pinagmumura at pinagbantaan umano siya ni Congressman Duterte. Sinasabing nangyari ang insidente sa loob ng isang bar sa Davao City noong February 23, 2025. Yan. Mayabang ka, ha? Hindi na umano kumuha ng medical certificate si Moreno matapos ang pangyayari dahil sa sobrang takot, pero nakuhanan umano ng closed-circuit television ang insidente. Kasunod nito, Yan ang galing, wala lang daw yan, expired na yan, masama pa ugali ko yan, expired na yan. Pag wala iyot, di ka sumunod. Pag humanggal ka, pag kulang girls. Pag wala iyot! Ayun, pwede umiyot. Kung hindi ka sa kilagot. Gara ni Pulong, tanga pala to. Kalat sa social media ang isang CCTV footage na tila may kaugnayan sa insidente. Wala pang pahayag kaugnay ng video ang Philippine National Police. Tila inaasahan naman na ni Congressman Pulong ang reklamo at iginiit na sanay na siya rito. Ayan na, lumabas na, di ba? Oh, lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Sanay na tayo dyan.
Gayunman, wala pa umano siyang natatanggap na kopya ng reklamo. Ipinauubaya na rin niya sa mga taga Davao City ang desisyon kung ibubuo. Okay, Nograles kayo ha. Nograles na kayo. Migs, Nograles. Huwag na kayo magpauto sa mga ganitong sistema. Naku po, taga Davao. Nakikiusap ako sa inyo. Bago naman. Yung may pagmamahal sa taong bayan. Puto siyang muli sa paparating na halalan. Sa akong mga tingsunan Davawin nyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Matagal na yung nangyari. Ito pala yung Sige lang. Sige lang, nasa inyo pa rin ang desisyon. Matagal na nangyari, may expiration, pulong, tanga ka? Ha? Ha? So yung lumalabas ngayon sa mga United States, yung investigasyon sa pagpatay kay Kennedy. Ngayon lang nila na anuhan ng mga video, yung totoong video. Yung video sa 9/11, yung totoong tama. So wala lang yun, matagal na nangyari yun. Tanga ka? Ha? May expiration? Ngayon nga, pinag-aaralan nila yung pagkapatay ni Kennedy, yung 9/11, and so on and so forth. Nagkakaroon sila ng clear vision ngayon. Kahit matagal na yon. Ikaw, wala na yon. Dahil expired na yon. Inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Huwag nyo nang iboto to sa inyong unang distrito. Migs, Nograles na kayo. May pakinabang kayo. Butik boboto nyo. Tingnan nyo kung ilang beses ang pinasok neto. Tsaka dapat ipa-drug test to. Ipa-drug test to, tama. Kasi kadikit pa rin niya si Carlitan, ang drug lord. Di ko magbuot o niya giingnan ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa. I-authenticate pa daw yung video? Tanga ka ba? Ano yan? Oy, iyot man! Ano to, pulburong video? Iyot man, ano ka ba? Ha? I-authenticate pa? Ha? Ano to? I-authenticate pa? Taka ka ba? Sobrang tinatanga mo naman yung mga tao, pulong. Yung mga DDS lang tanga, no? Sa baba ito lulong. Nagwala o siya'y nagwala. Naklang meeting naman, oo. Authenticate pa daw. Tigas ng mukha mo. Tagikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa ambot og CIDG ba. Nauna og file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal. So di ko kara himo og statement ana. Hoy, Alex, thank you. Ako lang pa tayo sa Bayo at Finger Nyolo dito. Hoy! Di tayo makakabuo. Hoy, anak ng weteng, oh. Mag-like kayo. Puro kayo tawa eh. Ayaw nyo bang bayuin yung like? Iyutin nyo na. Iyutin nyo yung like! Sister Gandara, oy.
O, dito naman po tayo. Posible pong makulong si Kitty Duterte. Kasi po, ayon sa bakla, di ba yung bakla na nagsabi na si Kitty daw po ang nagpatawag ng may raid. O, ito, pakinggan nyo ha. Baka sabihin, ito ha, sa UNTV rin yun eh. Sabi ni Pablo. O, hindi totoo yung sinasabi ng mga pastor. Tignan natin ha. Ito ha. Pakita ko sa inyo. Ito. Itinuturo. Ayan. And I can think of was former President Rodrigo Duterte ang piniling manatili at magbantay sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City dahil nga sa sinasabing gagawing raid o search ng PNP. Sinabi nitong naka-document ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan na sangkot. Ito ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Nalaman ng mga Davaoenyo ang umano'y surprise raid sa mga bahay ng dating Pangulo mula sa Facebook Live ng isa sa mga supporter at volunteer. I'm very, very mad because why does it have to be like this? Alam mo yon, but I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Oh, yan ha. Yan po ha. Ikaw bakla, kasama ka ngayon kakasuhan, hayop ka. Sama-sama kayo ni Kitty Duterte. Ha? Sama-sama ka ngayon. Magaling ka ha. Oh, pakinggan mo to. Magaling kang bakla ka ha. Kasama mo si Kitty Duterte. Nagpakalat kayo ng peking balita ha. Oh. Nagpakalat kayo ng aming coordination at validation sa aming mga units at nakita po namin nakausap na namin ng ating SCIDG and Special Action Force and wala po silang impending operation sa bahay po ni FPRD sa Doña Luisa. Oh, yan malinaw sabi ng CIDG. Wala sa record nila kasi may record yan eh. Kung re-raidin mo, may mga dokumento yan na siyempre hanapan ka ng search warrant, mga ganyan, etc. Wala daw ganon. Pero itong mga to, si Kitty Duterte, si Bakla, sila Pulong, naglagay ng meron daw i-raid yung bahay. Yung pala, diversion lang dahil nalabas na yung video ni Pulong. Ngayon, yari ka ngayon, Bakla. Bida-bida ka pa, ha? Ha? Susubo ka ngayon. Susubo ka sa kulungan. Makakaranas ka ng petroleum jelly. Spokesperson na to ng CIDG, tignan mo. Oh, wala silang record. Ngayon, mapapasubo ka. Makakaranas ka ng petroleum jelly behind the back. Mr. President, gutom na kami! Patay gutom kang putang ina mo ka. Ha? Makakaranas ka ngayon, bakla. Kaya immediately na-determine namin na ito ay isang false information. Mananagot sa batas ang sinumang may pakana sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa umano'y gagawing search sa mga bahay o pag-aari ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao City na nagdulot ng pangamba sa publiko. Ayon sa Police Regional Office 11, hindi nila ipagsasawalang bahala ang mga gawaing katulad nito na makakagulo sa peace and order sa Davao City at sa buong rehiyon. Ito na ang pangatlong beses na naranasan dito ang parehong estilo ng pagpapakalat ng peking impormasyon. Sinasabi ng PRO 11, posibleng ito ay taktika lamang o paraan para magdulot ng kalituhan sa mga tao, lalo na't palapit ng palapit ang halalan. Miyerkules ng gabi nang kumalat sa social media na may gagawin umanong raid sa bahay ng dating Pangulo. Kaya agad na dumagsa ang mga taga-suporta sa kanyang bahay upang magbantay.
paglilinaw ni PRO 11 Regional Director Victor Leon Rosete, walang koordinasyon sa kanilang opisina at wala ring deployment ng Criminal Investigation and Detection Group at Special Action Force personnel tungkol dito. Mag-iimbestiga ang PRO 11 at mangangalap ng impormasyon at ebidensya para mapanagot ang may pasimuno. Nagbigay na agad ako ng... Yari ka ngayon, Kitty Duterte, bakla, pulong, abot-abot ang kaso nyo ngayon. Si Kitty, humingi ng tulong kay bakla. Patay kayo ngayon. Patay kayo ngayon. Ang galing nyo. Para lang ma-divert yung issue ni Pulong sa CCTV, gumawa kayo ng raid issue. Bulok na strategy na yan. Bulok na, hindi na uubra yan, mga Duterte. Ha? Bulok na yung style nyo. Kabisado na namin. Yung 20 pesos na bigas, tinapalan nyo ng 350 million of gold. Bulok! Bulok! Asan yung gold? Asan yung gold? Hindi kinagat kasi si Maharlika pakangkang kasama ng nanay niya. Patay ang issue. Wala. Hindi kinagat ang 350 million gold daw kay BBM. Bugbog na yung tao, sawa na sa fake news nyo. Alam nyo yung bagay kapag paulit-ulit, nakakaumay. Nakakaumay. Alam mo yun? Kaya yung mga tao sa inyo, Didishit, Maharlika, Pakangkang, Harry Roque, Subo Etits, wala na. Sawa na yung tao. Guidance sa aking mga kapulisan, sa aking mga units to conduct an in-depth investigation on this matter. At alam naman po natin na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay online ay maaaring maging liable sa ating batas at ito po ay isang serious offense sa ating Philippine law. Sa proseso ng investigasyon, makikipag-ugnayan ang pulisya kay Congressman Pulong Duterte na unang naglabas ng pahayag ng pagkadismaya sa naturang insidente. Ayon kay Rosete, sa ngayon ay walang umiiral na search warrant sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Yan, malinaw po walang search warrant. So fake news na naman. Yan po fake news na naman. Wala po search warrant. Wala po. False information nga po yan. Ang amin lang po is, wala naman pong violation why we will conduct any operation. Kahit magsabi kami na hindi kami magbibigay kami ng assurance na walang operation, pero gagawa sila ng violation, then, by all means, we will conduct operation. Sa kabila nito, tiniyak ng PRO 11 na handa ang kanilang hanay para tiyaking payapa, patas at maayos ang halalan ngayong May 12. Gladys. Yan po mananagot ang mananagot sa mga fake news na meron daw pong raid sa bahay ni Manyakis na Digong. Wala pong raid. Ayan po, regional na po nagsabi. Regional 11 na po, spokesperson. Davao. Wala po. Diba? So, tigilan nyo na yan. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB!
maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Kami